Live report mga kapatid, live po dyan sa Cubao, sa Quezon City ang ating mobile journal tungkol pa rin po sa day 1 ng malawakang kilos protesta ng grupo po ng mga driver at ng mga manggagawa. Naapektado nga po nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Tawagin natin ang ating mahusay na mobile journal, Arles de los Santos. Arles, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Siya at Manong Ted, nandito nga tayo ngayon sa Cubao kung saan ay nagpapatuloy ang welga at ang tigil pasada ng grupong No to Oil Price Hike Coalition. Ang kanilang nais ngang ipanawagan yung kagyat na pagbasura ng pamahalaan sa oil deregulation law, gayon din yung pagsuspinde ng excise tax at yung VAT sa langis na nila ay patuloy na nakakaapekto sa araw-araw na pamumuhay hindi lamang ng mga tsuper kundi ng mga normal na mga mamamayan at mga manggagawa kasi ang mataas daw na produktong petrolyo sa merkado ay mag-equate sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kaya dito sa kanilang tigil pasada hindi din nila pangunahing ipinapanawagan talaga yung pagtaas ng presyo, pagtaas ng pamasahe, kundi yung mas long-term daw na hakbang ng pamahalaan para nga masigurado yung makasapat na nakita ng mga tsuper, gayon din yung mga mamamayan, yung mga pasahero na kanilang araw-araw na kasama sa kanilang mga pasada. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran ay may kanya-kanya silang mga watawat na bisbit. Kasama sa mga nangunguna dito yung grupong Piston at dito nga sa kabila naman, ito medyo lumalakas ang mga busina. So ito yung hilera. Itong hilera na ito sa West Point dito sa Cubao, ino-occupy nila yung isa or kalahating lane actually ng kalasada para nga ipanawagan yung kanilang call. At inoobliga nga nila na magbusina yung mga tsuper at yung iba pang mga motorista na dumadaan dito. Pero relatively, kumpara doon sa inaasahan natin na nationwide transport strike na mas kakaunti, yung mga sasakyan nakikita natin dito na meron pa rin talagang mga jeep, both traditional and modern jeepney na pumapasada. Nung may tinanong tayo kanina, ang sabi nila hindi raw nila kayang i-risk yung isang araw na walang maibibigay sa kanilang mga pamilya dahil maliit ng araw yung kanilang kinikita, hindi pa sila papasada, kaya hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pera. Oo. Arles, baka meron tayong pwedeng makausap dyan sa mga nasa likuran mo ng mga jeepney drivers. Ano ang panawagan nila sa gobyerno kung sakali man? Sige, makikikulit na tayo dito habang naka-standby, Kuya, magandang umaga po. Ako po si Arles from One News. Mangangamusta lang tayo sa inyong panawagan ngayon at ano po yung inyong mensahe sa pamahalaan? Harap na lang tayo. Ano po inyong panawagan sa pamahalaan kasi patuloy pa din po yung pagtaas ng petrolyo sa merkado na syempre mga super po yung apektado. Panawagan sa pamahalaan po. panawagan namin. Ibaba yung diesel saka hanggat maaari. Yun lang, panawagan namin yung ibasura muna yung excise tax. Tapos, para bumaba ang krudo. Pwede naman yun pwede naman balansin. Kung gusto nila. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Pwede naman Ang lahat may paraan. Kaso nga, natatakot yung gobyerno. Wala na silang may lalagay sa malita. Nako. Minsan lang kaming mga driver makikikurot para bagang palakasan pa. Swerte yung mabigyan. Magkano na lang po ba yung kinikita ninyo sa araw-araw tayo? Ay, wala na pong biyahe. Bibiyahe ka, di ka naman kikita. Mag-aabono ka pa sa gasolina, wag na. Tama. Ano po yung diskarte nyo ngayon para may pangtawid sa araw-araw? Sari-sari na lang. Kung mas maganda, maka-extra sa service. Siorbo lang kita doon. Sa jeepney, wala. Abonado ka pa sa diesel. Dahil syempre, nung may ilan na hindi makakaunawa sa inyong tigil pasada at ibinuwelga ngayong araw, ano po yung mensahe ninyo sa mga pasahero na syempre apektado nito? Pasensya na po. Hayaan nyo po. Dadaloy din ang ginhawa. Basta na-resolve yung aming mga karaingan, madali naman kaming kausap. Wala Nagbibingi-bingihan yung mga taga-gobyerno sa karaingan namin. Ayaw na lang iparihas. Gusto na nilang patayin yung mga driver na maliliit. Diba? Huwag lang naman ang buti-buti sila.
mga naka-luxury car. Tayo karito na nga lang, hindi pa tayo mapagbigyan. Amen. Maraming salamat tayo. Manong Ted. O sige. So kung alam mo, Arles, kung pwede lang, ang gusto kong isigaw dyan para kay, ano pangalan ng tatay? Nakong pangalan? Pangalan ni tatay. O nakit. Tatay, ano po ang inyong pangalan? Celso Nogora. Celso Celso. Nogora. Opo, sabihin mo kay Tatay Celso, ang sigaw ni Ted Filon, bigyan ng maleta yan! Ano naman? Oo. Arles, maraming salamat ha sa Salamat. iyong report. Mag-iingat ka dyan, pati yung Thank mga you. kasama Salamat mong sa driver iyong dyan. napakahusay na report. Mahusay! Yan nga po mga kapatid. Mobile Journal Arles de los Santos live mula po dyan sa Cubao, Quezon City. Salamat po, Tatay, at hindi niyo nakakaligtaan yung mga maletang yan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.